Dito sa Bulacan, Bulacan, itatayo ang New Manila International Airport. Itinuturing itong most expensive project sa Pilipinas. Pinondohan ito ng 735 billion pesos at sa katunayan pa nga, ito ay isa sa most expensive airport sa buong mundo. Itatayo ito sa 2,500 hectare property at planong magkaroon ng 4 na runways. Ang proposed Aerotropolis o ang metropolis malapit sa airport ay magkakaroon ng malawak na airport complex na mayroong world-class terminal at airport facilities. Meron itong sapat na spasyo para mag-construct ng high-capacity runway system. Ang airport complex ay magtitiyak ng efficient handling of 100 million passenger kada taon. Ang paligid naman nito ay i-develop into a modern residential area at industrial zone na may seaport. Ito ay magiging accessible in less than 30 minutes from Metro Manila gamit ang NALEX at SALEX na isang elevated expressway toll na madadaanan ng mga motorista papuntang airport. Magkakaroon din ito ng access sa ginagawang MRT-7 sa Bulacan. Ang airport na ito ay ang sinasabing magiging solusyon ng ating luma at inefficient airport sa kasalukuyan, kung saan madalas at pangkaraniwan na lang ang airport delays at congestion. Ang malaking project na ito ay matatagpuan sa kahabaan ng Manila Bay, malapit sa bayan ng Bulacan, sa Bulacan, 35 kilometers away from Manila. Tinatawag din itong Bulacan International Airport at maaaring maging main airport of Manila in the future. Ang Bulacan International Airport ay isang proposed project ni Ramon Ang ng San Miguel Corporation. Nakabili na siya ng mga lupa bago pa man magsimula ang kanyang proposal sa airport. Nakipag-ugnayan din siya sa Jacobs Engineering para sa design ng airport. Ito rin ang nag-design ng Changi Airport sa Singapore at iba pang mga malalaking airport sa mundo. Kapag natapos na ang airport na ito ay magkakaroon ito ng malaking impact sa buong mundo na nagpapahiwatig na ang Pilipinas ay handa na to become a rising economy in Asia. Tataas ang tourism at maging ang mga investors. Ang project na ito ay under ng Build program ng nakaraang administrasyon. Dahil sa naganap na pandemic, ang construction nito ay na-delay. Sa ngayon ay patuloy na ang reclamation at construction dito at hinahangad na ito ay magiging best airport sa Pilipinas. Nandito tayo ngayon sa may bandang Ubando, Bulacan. Ito makikita natin sa magkabila ang gilid, itong mga fish pond. Malapit na rito yung New Manila International Airport. So ang nakikita natin dito sa mapa ay 4 kilometers pag wala dito. Mararating na natin yung Barangay Taliptip kung saan nandoon yung pinakamalapit na pwesto nung tinatambak para sa New Manila International Airport. Eto, patawid na tayo rito sa may tulay. Tingnan natin yung tulay rito kung kumusta na ba. Ayun. Etong ilog na to ay ang Meycauayan River. Dito nila pinadadaan yung mga excavator. Dito sa part na to, kapag nagpalipad tayo ng drone, matatanaw na natin yung New Manila International Airport. So banda rito yan sa may kaliwa. Ganito pa rin pala itong tulay na to. So ano pa rin siya, ginagawa pa rin. Ito ay project ng DPWH, itong Halray Construction Incorporated. Yan yung contractor nila. This silting, clearing and grubbing. Dito sa parte na to, maraming mga nagfi-fishing paghapon pagka palubog na yung araw.
Para din siyang yung sa may dampalit, naalala ko. Parang ganun din yung ano, yung disenyo nitong daan. Dito naman pagtawid natin ay itong sa may bandang ano, ubihan. Ayan, dito ang lawak na nung tambak. Hindi nga lang natin makita sa camera pero natatanaw ko na. Ubihan na Fishport. Dito yan. Tapos ito na yung pagtawid papuntang Bulacan. Ito yung exact location ng New Manila International Airport. Ayan, sa may bayan ng Bulacan, dito banda sa kaliwa. Naalala ko, kapag malakas ang ulan or high tide, madalas na lumulubog tong kalsada na to. Diyan o. May mga project pa yung ano dito, DPWH. Tingnan natin kung ano yung mga nakapaskil dito. Ito ay construction of flood control and structures along Bukawi. Ito yata yun, yung flood control dito yung ginagawa dito sa may Santa Maria River. Dito nakikita ko na, natatanaw ko na yung malawak na tambak ng buhangin. Abot na siya hanggang dito eh. Mamaya paliparan natin ng drone and tignan natin kung gaano nakalawak etong reclamation dito para sa New Manila International Airport. Nandito tayo sa pwesto natin. At estimate ko ang distansya natin magmula dito ay nasa 1.5 kilometers, 1.6 kilometers. Natatanaw ko yung mga malaking heavy equipment dyan. Dinig na dinig ko yung dagundong nung equipment na ginagamit nila, yung sa parang pinupush nila yung buhangin pababa para siguro mas maging solid yung pundasyon ng tinambak na buhangin dyan. Ayun yung mga ano dyan, yung mga heavy equipments. Mapapansin natin na mas malawak na ngayon ang naitatambak na buhangin dito sa may reclamation site nitong New Manila International Airport. Etong aerial view natin last time, etong nasa may bandang gitna, wet portion pa ito. Yan yung sa may gitna rito. Kasi nung huling update natin, nakita natin na parang basa pa yan yung part na yan sa gitna. Ngayon, halos tuyo na at yung buhangin na itinambak dito sobrang kapal na. Kaya unti-unti na siyang nagiging dry kagaya ng nakikita natin dito sa gilid. Yan, sa may bandang gilid naman, tuyong-tuyo na yung buhangin dyan at yung naitambak na buhangin dyan solid at compact na talaga kung titignan natin. Madalas nakikita natin na dyan dumadaan yung mga heavy equipments na ginagamit nila dito sa reclamation. Minsan may makikita pa tayo ng mga 4 wheels na dumadaan dyan sa gilid. Dito tanaw natin itong Barangay Taliptip na kung titignan natin ay para siyang isang pahabang isla. Parang katulad din siya ng Barangay Dampalit na pinuntahan natin nung nakaraan sa may Malabon, na parang mahabang lupa na napapalibutan ng katubigan. Itong pinapaningan ng camera natin
Ito yung bandang Bocaue, Bulacan. So yan yung daan papuntang Navotas, papuntang Malabon. At doon sa dulo, makikita natin yung mga buildings. Kung matatanaw nyo sa camera, makikita nyo yung mga building. Yan yung mga building sa along Pasay City. Maraming tumututol sa project na to, lalo na yung mga residente dito sa Bulacan. Kasi nga, prone sila sa baha. Etong lugar nila talagang bahain. At yung mga residente rito nangangamba na maaaring magdulot ito ng mas matinding baha sa kanila. Etong reclamation na ginagawa dito para sa New Manila International Airport. Yung iba naman, nangangamba sila na tuluyan ng lumubog sa tubig yung bayan nila. Ang iba naman ay pabor sa reclamation project na ito at positibo ang pananaw nila para dito. Para sa iba, magandang may dudulot ng project na ito, hindi lang sa Metro Manila kundi sa buong bansa. Kapag nag-operate na ang airport na ito ay makakatulong ito na ma-decongest ang NAIA. Ang traffic mababawasan kasi yung mga taga-norte hindi na sila pupunta ng NAIA kasi may mas malapit na airport dito sa Bulacan. Dito naman makikita natin itong tatlong heavy equipment dito sa aerial view natin. Base sa pagsasaliksik ko, ang tawag sa mga ito ay Dynamic Compaction Equipment. Base sa pagkakaintindi ko, ginagamit ito para mas maging compact yung lupa na itinambak dito at mas maging solido yung soil na itinambak dito. Dynamic Compaction Technology ang tawag dito. Para siyang dambuhalang press machine na sinisiksik yung lupa pababa. Nasa 1.6 kilometers yung distansya ko dito sa reclamation site na to. Ganun ako kalayo, pero dinig na dinig ko pa rin yung dagundong nitong heavy equipment na to. Ganun kalakas yung impact ng machine na to. Ang kumpanya nga palang may hawak sa dredging project na ito ay ang Boskalis. Sila ang leading global dredging and offshore contractor and maritime service provider. Sila din yung may hawak ng reclamation project sa Manila Bay along Pasay City. Originated ang company na ito sa Netherlands at malawak ang expertise nila pagdating sa mga dredging and reclamation project. Ito na ngayon. Ito yung tulay na madalas nating tinatambayan dito.
Marami mga ano dito, mga nangingisda. Ayan, pag dito tayo tumayo, dito tayo pumuesto, kitang-kita natin yung mataas na buhangin dito. Yun. So banda rito yun, yung mataas na buhangin. Ayan. Etong gilid na to, ito na yung gilid ng mapa ng Pilipinas. So makikita nyo dyan, oh, ang haba na, oh. Sobrang lawak na ng tambak ng buhangin dito. Ayan si tatay nangingisda. Okay, maraming salamat sa pagsama sa akin sa simpleng update ulit natin dito sa may New Manila International Airport, March 14, 2024. At magkita-kita po ulit tayo sa mga susunod na update. Thank you so much and God bless po sa inyo lahat.